Usa ka mabungahong adlaw kaninyong tanan, mabuhay ug madayaw o ganaata karon sa tuang pakiginabi nining mga orasa nining katapusang adlaw sa tuig 2025 o atong pakisayod karong mga orasa ang kahimtang sa Davao City Overland Transport Terminal na atong masusi kung ano tong mga biyahero karon nga maulagi na basta last minute mo das ra gyud na yung terminal, last minute plans. Pero ato na pakisayon usay kahimtang karon pinagi sa tuwang manager sa DCOT nga si Dr. Aisa Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ma'am. Yes, assalamualaikum ug maayong buntag kanatong tanan, Sir Car. Yes, oo, kay last hora naman ni nining tuig 2025 pero mo lagi mo na nakaapan nga daghang mga biyahero every year ganahag last minute basta mo Yes. das ra gyud dinhing dapita sa Davao City Overland Transport Terminal. Pero kumusta naman ang unsay mga expected na tong mga biyahero pod nga syempre nga mobiyahe sila pauli sa ilang tagsa-tagsa ka destinasyon aron sa pagsaulog sa bag-ong tuig? Yes, Sir Car, no, what should masayop ang ako ang pangagpas nga for this year, for this month na to nga mudagsa gyud ang ato ang mga pasahero. Sama sa akong ginasulti, it's because last November manggod is gamay ra ang pasahero nato during the ondas tungod lagi sa mga calamities, no, og ubanan pa gyud aning sa ato ang Bukidnon going to Davao to Cagayan de Oro City nga Oo. naglandslide, Yes, no. ma'am. So medyo minus gyud ang mga pasahero nato last month. So karong December lahi pud siya i-compare nato last year, no. It's because tuloy-tuloy gyud ang mga pasahero nato, Sir Car. In fact, na tingala ko, no, kay even ang December 24 sa una na may pasahero pero gamay ra gyud kay na siya o sa buntag lang pod. But karong pula na as in grabe ang influx of passengers, and after that this pira sa December 24 pagka 25 na pod maulang gihapon daghan lang gihapong pasahero og makita nato nga until now tuloy-tuloy ang maong mga pasahero, Sir Car. But naalang tay nakanindot na ka-advantage, no. It's because tungod kay atuan na ning gipreparahan ang ato ang proper coordination with the LTFRB o kaning mga bus companies nato, nag-ready pod sila. So dili kaayo matanggong ang ato ang mga pasahero nga nagasakay diri sa ato ang Bico Terminal. Yes. Pilan man po ang average na expected, of course, as of today and up to nga mabota nagtungang gabi sa bagong tuig pod, mga pasahero nga mosakay sa mga bus kay usually puno-puno ra ba ang mga Yes. bus? Usa pila ang average gyud na expected? Yes, sama sa akong ginaingon nga kung during the time nga karang normal lang nato, no, is we have 700 to 800 bus trips a day. That is equivalent to 35,000 of passengers lang, no. But sama po sa akong ginasulti nga pag-ingani is compare sa mga previous years nato and based on experience maabot yun ta og 1,500 bus trips a day. That is equivalent to 80,000 of passengers or pataas pa, no. So nakuha jud nato ang atong pangagpas na agyud tay mga adlaw nga maybe basig nag more than pa na og 1,500 bus trips a day tungod sa akong gisulti nga ubay-ubay gyud ang mga pasahero nato karon December, Car. Ma'am, kani daghan gyud ang syempre mga bagahe man pod kay Yes. maraming makadugang sa waiting time pod kay kabalo baya ka daghang mga regalo gipang palit pero mao as lagi in. oo pero mao lagi na no na daghan pod na dili na sila makaapas pa sa pag-abot sa bagong tuig kay akong pangagpasog akong panaghap nga pag biyahe nimo karon ugma New Year na while in the middle of the road lagi. Pero kani unsay naka nindot karon kumpara sa mga niaging mga tuig which you since 15 years naman ka as the manager of Yes. DCOT, what is the difference gyud between ang celebration sa bagong tuig karon in itandi sa mga niagi?
Yes. Tinuod na Sir Car, no? Tungod sa kadugayon na nato nga nagdumalat diri sa ato Davao City Overland Transport Terminal. Naistudyohan na gyud kaayo natong maayo the influx of passengers nga unsang adlaw na sila modagsa, unsang kanang adlaw nga magkulang ang ato ang mga buses, no? And because of that, ato ang istudyohan og maayo. First is kaning ato ang requests ato ang mga pasahero, no, nga unta magsayo-sayo gid sila diri sa ato ang Lico Terminal para makasayo sila og sakay. Sa ato apong mga bus operators, we already have i-talked with them, no? Gi-inform na to sila nga dili na nato i-follow ang ato ang 30 minutes interval, no, as practice, no. Once nga mapuno na ang maong bus, mubiyahe na sila, mularga na sila para musulod na pod ang next na pod nga bus. So ikatulo pod nga gihimuan nato og solution is that kani ato ang proper coordination with the LTFRB, no, nga kung kinahanglanon yun maghatag yun sila og special permits alang atong mga ruta nga daghan jud kay pasahero. And tungod po sa sige po nato og practice ni ana mismo pod ang atong LTFRB nagbutang yun og ilahang staff nga naa diha sa ubos, no, para directly sila ang makakita. Fourth, yes, we also have this proper coordination with the LTO, no, para ilang tan-awon ang roadworthiness ato ang mga buses nga maayo ba nang ginatawag natong blow baguettes, ang battery, ang ligid, mga ingana, no. And if you can remember po, Sir Car, before pas ato ang Christmas day, naatay proper coordination with other partner agencies like the PDEA gihapon, no, but this is included na diha nga ato ang LTO, LTFRB, and of course the LGU Davao through diri sa ato ang Lico Terminal, wherein we're having a surprise drug test sa ato ang mga drivers, no, which is dako jud pud kaayo ng tabang. It's because nakita jud nato, Sir Car, nga ang kinabuhi sa ato ang mga pasahero nakasalalay sa ato ang mga driver. So we really need that surprise random drug test alang sa ila. And 6, kaning ato ang mga pasahero, honestly it's because kita man gyud mo nga hands on no, nakita gyud nato og na-improve gyud nato nga kita nga mga Dabawinyo disiplinado, Sir Car. You know why? So sige nato panawagan when it comes sa atong mga policies, guidelines, and ordinances that we are implementing here sa ato ang naginusarang ang terminal, bus terminal, ginasunod gyud sa ato ang mga commuters. Bisag makita gyud nimo, Sir Car, nga daghan kay mga pasahero, but wala jud kay makita nga nagtinukluray kay mo overtake sa iyang kauban, no, along the terminal drive, and even pag-abot diha sa ato ang passengers entrance o diha sa ato ang mga bus mismo. So nagpakita gyud nga kita mga Dabawinyo disiplinado, and I am very very proud that I am also a Dabawinya despite that I am a Muslim, a full-blooded Maranao, Sir Car. So kung ang atuan na pong itanggi or i-differentiate is ang kadaganon sa pasahero last year nga December o karon, ang namamatik na nako, Sir Car, is ubay-ubay. Honestly, ubay-ubay ang ato ang mga pasahero karon kay walay undang tuloy-tuloy, ano, ang adlaw dili pareha last year nga na ay mga adlaw nga mingaw, pero karon maadlaw or magabi naa sila, pero sama sa akong ginasulti nga maayo lang ang ilahang pag-dispatch sa ato ang mga bus ug ang pagsakay nila. Yes, maybe because of our proper coordination with these bus operators and the LTFRB. So mga ingana nga mga namatikdan nato karon nga December, Sir Car. Yes. Kani akong pangutana, unta kini dili nimo ni ikapahilak ani. Pero kani, I think this is quite personal naman pod with when it comes nga gina-sacrifice jud nimo imong time sa family, Yes. unta just for pagbantay sa atong mga pasahero. But I don't know if you have a fond memory with compared to the previous years, of course, spending time with your family,
especially imong uniko hiiho, what is the fondest memory that you can remember when celebrating sa bagong tuig, matag bagong tuig, ma'am? Yes, Sir Car. As what I've said that I am a full-blooded Muslim and we don't practice Christmas, no? Opo. Oh, and New Year also. Pero since naataga po yun sa Pilipinas and the majority are mga Christians, so makisakay na lang po me. Mm-mm. Maunay na himong advantage na ako as the manager here in Davao City. It's because, yes, sama sa akong ingon that we don't practice Christmas. In fact, that is also an advantage sa parts ato ang mga staff, Sir Carno. It's because sa kadako ba naman sa ato ang terminal, actually I have more than 80 nga staff and I have dili ko bias, Sir Car, na atay mga Muslim, na atay mga Bisaya, na atay mga lumad, na atay PWD, no? Ing ana ang ato ang pag divide sa ato ang mga staff diri sa terminal, which is nakuha na nato sa pagdala sa mga Duterte's family diri sa ato ang syudad. Now, during Christmas, ang ginahimo nako, Sir Car, and respect o sa ato ang mga kaigsuunang mga Christian, ang ato ang mga Muslim nga staff maoy atong ginapa-duty, no? Christmas o New Year para ang ato ang mga staff nga naay mga duty nga naka-schedule because dito terminal is 24 hours in operation. So ginahanyo na nato sila ang atong mga kaigsuunang mga Muslim nga sila ang mag-duty anang 24 night dispera sa Pasko o kaning dispera po sa New Year. So karong gabi ang mag-duty is ang ato ang mga Muslim staff and I am very happy for that, Sir Car, because in our own little way at least naka-share me or nakatabang me nga ang ato ang mga kaigsuunang mga Christian is they can celebrate ang ato ang mga staff together with their families on that very important day jud ninyo, no? Second, ang pangutana nimo is do I have a kanang Fond memory? fond memories ato ako ang family mismo. Yes. Okay, so ang ginahimo nako, sir, is actually ang mami na ko ug ang akong papa. We don't celebrate birthday also because we're a Muslim, no? But mataw man jud ka. Si mami na ko ug si papa na ko same birthday na sila, January 1. Yes. So pag January 1 yun, it is my practice, though we are not celebrating their birthday, but it's a family bonding. It's a kanduri sa amo ang mga Muslim, murag pasasalamat gihapon, no, nga gina-request yun nako ang akong parents together with my brothers and sisters ug among mga anak nga naami sa balay. So diha gyud mi nagka-celebrate. It's our practice and honestly speaking, Sir Car, anyway, naaman yun tayo sa mo ang mga government worker. We have our mid-year bonus, no? And pag abot sa akong 13th month, nakalaan yun na sa ako ang family, no? Nakalaan na sa ilaha. It's because dili ko gusto nga i-invite na ako sila nga mangayo pa ko sa ako ang mga isuon. So, it's really my own expenses and kung naay mapiliin ako ginapanghatag sa akong mga pag-umangkon pod, no? Kay maupod na yung time nga ma-enjoy sila. Last Christmas, actually together with our staff po, despite po nga dili jud ko Bisaya, but naga-celebrate gihapon ta because majority man sa to ang mga staff is mga Bisaya. Yes. So I am happy also nga for the first time nag-ingon jud sila nga ma'am na happy jud kaayo mi. It's because we also share our blessing, no, nga diin hire gyud ta og kanang acoustic singer. So nalingaw jud kaayo ang mga staff. Mga ing-ana ang mga in our own little way nga ma-share nato ang ato ang business, not only sa ako ang pamilya but even those mga in need, no, in dire need nga mga katawhan. Would you believe po, Sir Car, that I have this community? It's in outreach. I will not say it's a community, it's because it's a street children and homeless outreach. 24 night
po sa gabi together with the stakeholders nato diri sa Dico Terminal. Ana na no one knows this no, but actually 3 years na gyud nga gina-practice nato together with the president of our Dico stakeholders diri sa ato ang terminal. Street or homeless outreach me and ginatuyok namo ang Davao City no, then ginahatagan nato sila og kanang pack lunch, ginapakaon nato and pack lunch in a fruit, so mix na sila Sir Car kani ato ang mga native usahay, kani mga wala lagi mga balay, mga street children nga so istorya na lang yun ta ni Sir Carno. Alam mo ba nga because of that naapod ko yung na-observe because nga very observant man tano tungod sa pagpanghatag o kanang backlines kanibitaw mga establishment mo agi pud mi diha nga makakita mi mga kwartya nga kanang inag-inusara bitaw naglingkod lang gyud sa ilahang door. Kabalo ka Sir Car, what yun na ko na ay one time nga idaran na no along Ilostri siya diha. Wa jud nako napugi akong kaugalingon, it's because galing pud siya nga nagtiko ko. So ako niingnan ako makauban nga hatagan pud na ato ng security guard no kay magpasko pud na siya at least ni pagkaon. So paghatag na ako sa iyang pack class, I asked him kung Bisaya ba siya. Ingon siya yes. Ingon ko nganong nag-duty man ka. Ingon siya yaha dong schedule Sir Car. So ingon ko na kay pamilya. So ingon po siya nga and then matured na siya, I think nasa 50s na siya Sir Car. Then ingon ko so hangtod unsang orasa ka ingon siya buntag, so you will not spend the Christmas together with your family. Nakahilak gyud siya nga nag-inom gyud siya Car nga yes ma'am kay gustuhon man ako pero dili mahimo, it's because on duty man ko mo gyud ni ang ato yung priority o maupon ni ang source of income nato no. So nakasabot iyang family at that very moment Sir Car. Kabalo ka, nakaingon good ko nga it's because I am already practicing here in Dicot nga ang atong mga Muslim staff ang nag-duty during 24 and 31 no. Nakaingon good ko Sir Car nga is it possible kaya that we're going to propose to the Sangguniang Panlungsod for those mga security agencies po nga unta no kanang I believe man good kabalo ko nga ani mga Muslim nga mga security guards makita nato sa mga malls, di ba? Kabasig untang mahangyo pud nila nga since kami nga mga Muslim we are not practicing the Christmas and the New Year nga i-request na lang pud ba nga sila na lang ang mag-duty during those days which is very holy and important for the Christmas alang sa ato ang mga Christian nga mga pamilyado. And hopefully sa hinay-hinay no nga atuan ng mapaabot pod I'm really planning natay may makatok ng konsehal regarding that and they will have a research on it no kay pasin pa di ay mahimo pod nato. Family bonding, you know that I have only one child, no? Yes, and I am very, very thankful to our Almighty God, Allah Sir Car, because mura pong empleyado na, no? Siya mo ay akong driver, siya mag-bodyguard sa ako, and never nga naging spoiled ang akong anak. Even those time nga gikapoy na kayo ko nga naata sa car, pag makita niya nga gikapoy ko because of my work. So, ginaalam-alaman na lang taan na niya. And yatang sungugon nga nay, ang imuhang time, nahurot na sa imuhang office and your staff, pero binlipot ko na ya. Yes, no, in fact, I remember the other day, I think, nag-grocery ta, no? Din siya po nag-driver sa ato, ato niyo, landers. Ang pangutanan niya sa ako, first time kasi po niya musulod, yun siya, Nay, naabay restaurant diha, Nay. Ingon po ko na, why gigutom na ka na? You know what? Nasakitan akong duga nga na-happy ko because nakasabot yapon siya. Siya nga, Nay, unsa na gani date karon? Mahuman na lang baya ang month of December. Never that we have a banding. What you nakakaunay in sa restaurant ka magkuyog tanay. So, natouch kayo ko pag ingon niya car, no? So, instead, sige na ingon ko, before ta mag-grocery, mga mag-snacks na lang ta diha. It's because na man po
is nakan sa sulod sa lander. So, ing anak, but I see to it gihapon, Sir Card, at despite sa akong kabisi, of course, I still have time sa akong anak. I still have banding. Bisag, ginagmay lang, bisag kanig diri namin sa office na ay siya nga maga-joke-joke pod me. So, ing anak, dili gyapon ako. Remember, Card, that we are here tungod sa ato ang mga ginikanan, no? Tungod sa ato ang pamilya. We are happy because of our family, because of our children. Sama sa akong ginaingon because we're friend. Sa ato ang Facebook, makita yun nimo that ang gina-post na ko is my son, and the title yun ako is my life. It's because my son serve as my wealth, my health, my happiness, and my life. Yes. Ipahilak na po ito nimo, Sir Sorry. Car. Sorry kayo. Kapalo ka. Oo. Yan, ipahilak ko ni Ma'am Rose. I Opo. think gahapon. Yes, ma'am, And gahapon. I know, mapahilak ko na po ko nimo. I know. Sorry kayo, Ma'am Kiki. Siyempre, kay gilaan na natin naghigayon nga makapungutan na taka. Kay siyempre, it is, siyempre, last day of the year Yes. 2025. And you know that today is holiday, but still we are here in the office. It's because ganina nag-monitor ta through us at a group chat with our security guards, no? And kaninang buntag, daghang pasahero, Sir Car. Yes, Na ma'am. minus-minus niya na siya ron. Pero ganiha, daghan kay pasahero. Yes. Moong, niingon ko nga, umuanhan na po ko. Mag-rest lang sa ako. Okay? Yes. Nakauli me, I think, more or less, alas 11 na sa gabi. Oo, gani, yeah. Pero syempre, isip pagpanapos ni nga itong pagkiginabi, of course, reminder na lang sa ato ang mga pasahero, mga mubiyahi ay pauli sa ilang tagsa-tagsa ka destinasyon. Og mensahe pod sa ato ang taliabot nga bag-ong tuig 2026, Ma'am Aisa Yuso. Yes, Sir Car. Una sa tanan, magpasalamat sa gyud ko, no, to all my staff, to all our partner agencies here in Davao City Overland Transport Terminal. Actually, I reached my target income because you know that we have our target, no? Mo na nakalisod diri sa ato ang terminal. It's because we are only particular when it comes to the security measures, but we also have this target nga kinahanglang ma-reach na mo. So, my target actually for year 2025 kay 50 million. So, wala pa na ako nakuha actually ang report from our city treasurer's office, but I am pretty sure nga ma-reach na ako, no? Kay last November nakita na ako nga almost 50 million na siya. Okay. Magpasalamat ko sa ako ang mga staff, Sir Car, because I cannot reach all the accomplishment, no? I cannot maintain the trust and confidence nga gihatag sa ako as ato ang LGU Davao, ilabi na sa Duterte's family. Without my staff, I cannot stand alone. Sa totoo lang. And second, to our main in uniform, especially this Task Force Davao and this CSU staff nato atong mga kapulisan. Thank you so much sa inyong coordination, sa inyong pagtabang kanato to maintain the peace and order here in Dico Terminal. Despite nga ang inyong manager babae lang yun, but nakaya na po tungod sa ato ang pagtinabangay. In fact, naamoy mga accomplishment boards sa ato ang mga main in uniform that you know that nga ginapaabot yun na ako sa inyong main office for them to be aware po kung unsa ang inyong ginahimo diri sa ato ang Dico Terminal. Third, sa ato ang mga stakeholders, both the stall stands, these bus operators, and our satellite van terminals, because ako po ang naga-supervise ana sa ato ang mga van terminals, no? Thank you so much sa inyong ang pagtabang kanako. Again, I cannot reach my target without you. And again, daghang kaayong salamat sa inyong ginapakita nga respeto kanako, no? Again, despite that I am only a woman nga usa pa gyud ka a Muslim, pero grabe ang nakita nako ang inyong respeto sa ako. I cannot be longer, no, for 15 years nga naa diri sa Dico Terminal kung wala ning ato ang respeto sa matag usa.
diba Sir Car? Yes. So daghan gyud kaayong salamat ni ana sa ato ang mga pasahero or commuters because you serve as our number one nga client diri sa ato ang Dico Training being a transportation. Daghan kaayong salamat sa inyong coordination, sa inyong cooperation nga kamo naga-follow kung unsa ang ato ang mga policies and guidelines nga atong gina-implement diri sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. Ato yung gina-prove, I keep on saying this, nga ato yung gina-prove nga kita nga mga Davawinyo, mga disiplinado, di ba? And my wish for my family nga always naalagya hapon ang love, ang pagrespeto nato sa matag usa, ang paghigugma nato sa ato ang parents, labi na kay mga idara na gyud sila no sa ako ang mga pag-umangkon. Thank you for treating me as your nainay kay maod na ang tawag sa akong anak gyud ko sa ako despite that I am imara now but nainay sa akong family. Thank you so much to my only son na I love you so much, you know that nak no kung unsa kanako pagmahal feel pod nako nga maupoy mo ang ginabalik sa ako despite na nag-inusara ka na wag gyud ko nimo hatagi og kanang labad sa ulo, ikaw pa hinuon ang musabot sa ako anak despite sa imong pagidaro nga minor pa ka pero feel na jud kaayo ko kung sa ka-matured no the way nga mga hatagan sa ako ang advice anak. And para di ko mohilak, actually ako i-draft nga message. Okay lang. Okay As ra a ma'am, no? better read it. Kay puhilak na pud ko kay ana ang pinaka-importante nga tao diri aside from my parents, no? Yes, okay. My Christmas and New Year wish, no? This Christmas season, I extend my heartfelt wishes to all our dedicated staff, to my fellow Davaoeños, and to all citizens of the Philippines. May this season remind us of love, compassion, unity, and service to one another, values that keep us strong as a people. I also offer my sincere prayer for our former President, Tatay Digong, or Ama Mayor President. May Allah grant him good health, long life, peace of mind, and strength. We pray that he may come back home to the Philippines. Labaw na dere sa ato ang syudad, Davao City, Ama Mayor President. He may come back home to the Philippines safely and in good condition, surrounded by the love of the people who continue to care for him. As we welcome 2026, I pray for our country that we may heal, grow wiser, and move forward with respect, discipline, and unity despite of our differences. May our leaders be guided with sincere heart for the people, and may every Filipino family be blessed with good health, peace, and enough blessings to share. May the Christmas and the coming year bring hope to the weary, strength to the tired, and light to every home. Let us continue choosing kindness, faith, and love for our country. I am a full-blooded Muslim, a Maranao, and I am very proud of that. And labaw sa tanan, despite of being Maranao, a Muslim, I am a Davaoeño. Nga kabalo kung unsa magdumala ang ato ang Duterte's family diri sa Davao City. Na-feel na mo nga mga Muslim nga pantay-pantay ang ilang pagtanaw, maging Muslim, malumad, or mag-Christian ka man. Ginahatagan ta ang opportunity to work diri sa ato ang LGU Davao City. That is why feel kahim na ako kung unsa ang gibati sa ato ang Duterte's family. This is from my own heart, from my own opinion. Nga, isip na ganda mo, Davao City. Ako sab nangandoy nga unta makauli si Ama Mayor President. Matingala mo, ganong grabe ko ka-emotional when we are talking about Ama Tatay Digong. It's because
na ay doon sa iyang kinabuhi nga close pod ko no dili lang nako i-reveal. And every time ginapatawag ko niya og mag-talk me, nagapahungaw siya sa iyang gibati. Og ma-feel yun na ako kung unsa pud siya, kung unsa sila ang kagibingaw na mag-ina sa ilang papa ni Kitty o sa iyang partner, no? So, please, dili ta mo undang kahit through prayers man lang nga atong iampo nga makaulit pa ang ato ang gipangga gimahal nga former president nga adunay balatian, adunay kaluoy, dili lang sa mga Muslim, dili lang sa mga lumad, sa mga Bisaya. I can testify on that kung unsa ka maayo si Tatay Digong because many times nga na ako yangyo saya og ang pinaka-importante nga dili na ako may kalimtan isip usa ka anak nga nangandoy nga ang amahan mabasla nako og mapahaji nako Sir Carlo, and that was sponsored by former Mayor President Rodrigo Roa Duterte. Siya ang nag-sponsor sa akong amahan para mahaji siya, Sir Car. That is why nga ang utang kabubuton nako, dili nako mahikalimtan. I became a public servant. I am here now because of the opportunity nga ilang gihatag nako. Not only because I am qualified, pero na-prove nako to the whole world that we Muslim, labaw na, that we Muslim women are also capable of being a leader. Daghang salamat. Syukran po, Doc Aisa Yusuf sa higayon. And ay kabalo ko na emotional man punta ani nga sitwasyon sa nahitabo kang Tatay Digong. Pero unta kay nga atong mga pangandoy madunggan sa atong kay tasan Allah, Ginoong Hesukristo, bisan kinsa nga imong ginatuohan, ang importante sa atoa mao ang ato ang pagpatalinghog sa katawan. Ug syempre ang atong mga mobiyahe ay sa ato ang tagsa-tagsa ka mga destinasyon to and from Davao. Dini natapos ang atong interview niining mga oras sa kauban si Doc Aisa Soma Yusuf, ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal. O kini ang inyong boss nga alagad ang inyong kadangpan, Carlo Dolier. Daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Amping permente, mabuhay ug madayaw og malipayong bag-ong tuig kanatong tanan. Daghang salamat. Advance Happy New Year kanatong tanan.